Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain cuts so deep, I can't find the words to pray. Sometimes heartache seems to be much more that I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to its end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Grace will help you stand when problems seem so tall, and grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Just remember, when it seems you can't go on, God gives grace. Amen. Hello. Amen. Maraming salamat sa awiting yan. Muli tayo po ay tumayo. Ecclesiastes chapter number 3. Ecclesiastes chapter number 3. Okay, ayusin ko lang po sandali ito. Okay. Verse number 1 hanggang number 3. Ecclesiastes chapter number 3, verses 1 to 3. Okay. Pag ikaw nandun na sa book of Proverbs, kasunod na yan. Proverbs, Ecclesiastes, pagkatapos Revelation. Kaya pag nandun ka sa Revelation, katabi lang. Okay, maraming mga book na nasa pagitan. No? Okay, Ecclesiastes chapter number 3, beginning verse 1 to 3. Kung inyo na pong nakita, say aloud, Amen. Amen. Mas malakas pa. Say aloud, Amen. Yun. Amen. Mga Baptist, pag nag-amen, talagang malakas. Amen! Okay, verse 1 to 3, ready now. Read. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant,
and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. A time to build up. Amen. After knowing our responsibility, it's about time now to build up. Tayo muna sandali pong manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Panginoon, we are continually praying for the peace of Jerusalem. Patuloy po kayong manguna sa bayang inyong pinili. Patuloy kapayapaan sumagana po sa bayan ng Jerusalem. At sa pagkakataong ding ito, Panginoon, akin pong inilalapit sa inyong luklukan ng biyaya si Pastor Dolph, si Ma'am Diding. Patuloy, O Diyos, kayo ang maggabay, manguna sa kanila, Panginoon. Isang napakalaking sakripisyo para sa kanila, Panginoon, na pansamantala na iwanan ng gawain dito po sa Pasig. Meron po silang misyon, Panginoon, doon sa ibang bansa. And Lord, we pray continually na kayo ang magpala po sa kanila at kilala nyo, Panginoon, sino man yung mga tao, yun man ay ministry, yun man ay church, o personal na tao na gagamitin nyo po, Panginoon, upang maging katuwang sa gawain, Panginoon, dito po sa Pasig. Lord, we pray, bless them, Lord, and let Pastor Dolph know, Panginoon, i-guide nyo siya, sino itong mga tao pong ito, o mga gawain, o churches, Panginoon, na magiging katuwang para dito po sa Pasig. At ingatan nyo po sila lagi doon. Napakahirap yung kanilang kalagayan doon, Panginoon. They miss the work, Lord, here in Pasig. At dalangin ko po, Panginoon, ang mga karamdaman din, hipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Sa oras pong ito, Banal na Espiritu, kayo ang kumilas po sa aming kalagitnaan, Panginoon. A time to build up. Panahon para sa mga anak niyo po, Panginoon, matapos malaman ang mga responsibilidad, ay panahon para mag-build up. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu. Bigyan nyo ng kapangyarihan ang mga bawat tagapakinig at maging ang iyong tagapagsalita ay bigyan nyo po ng kailangang kapangyarihan, Panginoon. Patawad po, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Hindi po ako magiging mahaba. Actually, ngayon nag-uumpisa na yung Young People's Fellowship doon sa General Trias. At ayon sa report, ay pinagpala ng Panginoon yung gawain doon, kung paano pinagpala ng Diyos yung gawain dito. So I praise the Lord for that. So, building a good house that will last till Jesus comes. Alam natin ang Panginoon, anytime, any moment, ay babalik. Kung kayo'y naniniwala na ang Panginoon darating anytime, any moment, because that's what the Bible teaches, say aloud, Amen. Talagang darating ang Panginoon. Yung nga lang, hindi natin alam kung kailan. Pero ang panahon, nagdidikta lalo na malapit nang dumating ang Panginoon. Kung malapit na dumating ang Panginoon at meron mga responsibilidad na dapat tayong gawin at pagkatapos hindi pa rin natin na itatayo yung dapat nating itayo, baka pagharap natin sa Panginoon, mamuti tayo. Sabi sa Bible, everyone shall give account of himself. Bawat isa sa atin. Yung responsibilidad na binigay sa atin, meron, tawag dito ay, we are accountable for that in the eyes of God. Lahat ng mga responsibilidad na yan. So, kung alam na natin, then it's about time to build up. So,
Sa pagtatayo ng building, merong isang bagay na pinakamahalaga. Diba? At ako ay naniniwala kasama ng inyong pastor. May itatayong building dito sa Pasig. Ang City of Pasig Christian Bible Baptist Church. I believe that with all my heart. Kasama ko si Pastor Dolph sa bagay na yan. At alam ko, kasama rin kayo. Amen? Dapat lalo tayong masigla. Merong itatayo ang Panginoon dito sa lugar ng City of Pasig. Na gawain ng Panginoon. Hindi lang basta ito kung anong klaseng gawain. Minsan kita nyo yung alaking itinayo doon sa Bukawi. Philippine Arena. Kala ko yung arena, yung arena. Pero kung yung mga nagsasabing tumatawag sa Diyos Ama, hindi kinokonsidera ang Diyos Anak. Biro mo, ako nagtataka doon Sila kasi hindi naniniwala sa Trinity. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Sabi sa 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father, the Word pala yun? Tama ba? And these three, sabi sa talata, are one. Di ba yung nagtuturo na English, pag are, saan ba ginagamit yung are? Plural. Pero ito sabi, these three are, ano raw? One. Kaya, plural. Alam niyo po, kung yung mga yon nakapagtatayo para doon sa kanilang Diyos, di lalo na ang tunay at totoong mga anak ng Diyos ay makapagtatayo ng gawain para sa Panginoon, sa lalong ikapupuri ng ating Panginoon, sa lalong ikaluluwalhati ng ating Panginoon. It's time to build up. In this world, there are well-known world edifices, such as in Italy, it's called Colosseum. It was built in 59 BC by, ang haba ng pangalan nito nalilito ko lagi na tatang twist. Roman Pontifex Maxim Gaius Scribonius Curio. Ang haba ng pangalan. He built it in wood sa pamagitan ng kahoy. And it was built in stone by the Roman Emperor Vespasian. This edifice can accommodate 50,000 or more. Parang ilan ba yung kaya nilang i-occupy doon? In France, meron naman doon Coronation Church, which 24 kings of France, from Louis VIII in 1223 to Charles X in 1825. And another one also in France, well-known, Eiffel Tower. Di ba? Was built by the French civil engineer named Alexander Gustave Eiffel in 1889. Merong tallest building, itong message na ito binigay ng Panginoon, mahabang taon nang nakakaraan. Pero ang aking update lang dito noong 2013. Bagay, isang taon lang ang diferensya. Pero alam ko meron ng mas mataas. Tallest as of 2013. I'll just go from number 5 pababa. O pataas pala. The 5th, Taipei 101. Alam niyo yun? Taipei 101. 509 meters, 1,670 feet, 101 floors. Pang-apat, alam niyo yung One World Trade Center sa New York?
541.3 meters, 1,776 feet, 104 floors. Yung Makkah Royal Clock Tower Hotel in Mecca, Saudi Arabia. 601 meters, 1,971 feet, 120 floors. Si Susan, yung aking pong may bahay, takot yan sa height eh. Kaya pag yan minsan makasama nyo, huwag nyo paakyatin sa escalator o kaya sa elevator. Pero kung mapilitan siya sumakay sa escalator, huwag nyo siya papupwestuhin dito. Dito lagi sa loob. Kasi one time, umakyat yan doon sa hagdanan, doon sa MRT Ayala Station. Magmula pala siya doon sa taas pababa. Gapang siya pababa. Nagulat yung gwardiya sa kanya. Sabi ko, bakit na nag-iisa ka kasi nandoon? Meron siyang pinuntahan noon na natakot yung gwardiya kasi bumababa siya. Gumagapang siya. Kasi takot sa height. Pero ito ang tataas nito. Yung pangalawa, yung Shanghai Tower. Ito, nakalagay dito 2014, so ngayon to. 632 meters, 2,073 feet, and 121 floors. Taas. At yung number 1, siguro kung yung mga nanood ng, yun ba yun, yung sa Mission Impossible? Yung kay Tom Cruise sa Burj Khalifa? Sa Dubai, UAE. 828 meters or 2,717 feet or 163 floors. Parang katabi na ng ulap yata yun. Parang tabi na ng ulap. Pero itong mga building na ito na nagtataasan, hindi basta itinayo ito. Kung gaano kataas siya, malalim din ang ilalim nito. Nagtrabaho ko sa Makati Shangri-La. Yung basement niyan ay 3 floors pababa. At yung huling naging trabaho ko doon ay doon sa 3rd basement. Malapit na doon sa impyerno. Buti na lang na tinanggap ko na ang Panginoon. Kaya yun ang number 1 lagi kong testimony doon sa mga kasama ko doon sa 3rd floor basement. Alam nyo ba, malapit na tayo sa impyerno. Kaya kung di mo tiyak ang langit, doon ka nga talaga pupunta. Pero maraming ginawa ang Panginoon sa buhay ko. Nandun ako sa Makati Shangri-La. It was, yun yung time kasi na nag-backslide kami. Hindi talaga gusto ng Panginoon, pero pinilit ko lang magtrabaho ulit. Kasi nasa gawain na ako ng Panginoon, pinilit ko lang. At dahil sa pilit lang, may nangyari sa akin doon, sa Makati Shangri-La. Kasama ako doon was under preventive suspension. And we were under preventive suspension for 6 months. Walang sweldo. Pero meron dahilan ng Panginoon. Gusto niya akong turuan, gusto niya akong i-correct. And from the ground floor, na una kong naging trabaho doon, ibinaba ako doon sa basement 3. Talagang literal, ibinaba ako ng Panginoon. And from there, ang naging trabaho ko ay food attendant doon sa cafeteria ng mga empleyado. Kung saan kumakain yung mga empleyado, ako yung attendant doon. Biro mo, coming from Mandarin, na naging last position ko as concierge supervisor, tapos masusumpungan nandoon sa basement 3 ng Makati Shangri-La as food attendant. Yung isang kasama ko na nakasabay ko doon inilagay din, talagang hiya-hiya siya sa mga kasama namin. Pero mo, galing kami doon sa ground floor, sa front office. One of the staff ng front office, tapos man doon mapupunta. We were 12, 6 of us
were terminated and six of us ay naibalik. Pero hindi na namin mapili yung posisyon na gusto namin. At doon ako inilagay. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat at ako'y inyong tinuturuan. Nakita ko yung dahilan. Bakit nyo ako inilagay dito sa baba? And from that scratch, ang Panginoon ay muli, hindi lang nangusap sa akin, muling itinayo, binild up yung buhay ko habang nandun ako sa ilalim. Na ang hirap mag-day off, yung nakakaranas ng nagtatrabaho sa call center, halos parehas nagtatrabaho sa hotel, mga 5-star hotel, di ba? 3 shift, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Kaya napakahirap yung trabaho. Pero biniyayaan ako ng Panginoon kahit nandun ako. Yung aming manager, kasi bagong hotel lang siya noon 1995, parang 3 years pa lang siya noon. Hindi pa bihasa yung supervisor namin doon. Yung manager namin, nag-iisip kasi yung scheduling namin doon, very abnormal. Kunyari, nag-work ka ng 10 to 6, 10 ng gabi hanggang 6. Ang kasunod na work mo, the next day, ng after 1 week, ay 6 to 2. Sabi ko, Sir, kawawa naman to. Paano mangyayari ito? 10 to 6 ng panggabi, pagkatapos 6 to 2 ng umaga. Sabi nung supervisor, doon sa aming manager, Sir, pwede naman siya makipagpalit. Sabi ko naman doon sa manager namin, Sir, bakit makikipagpalit kung pwede namang ayusin ng supervisor yung schedule? Sabi ko, kinuwento ko sa aming manager, Sir, kasi nung dati na sa Mandarin ako, nagagawa ko ng mga schedule for 36 people. Ilan lang kami doon, 7 yata, 7 lang kami o 6. Napakadaling gawin na schedule. Nung ginawa ko yung schedule, pinakita ko doon sa aming manager, sabi niya, sige nga, subukan natin yan. Kasi nakita niya roon, pwede ka pala mag-day off ng magkadikit na araw. Sabi ng supervisor, Sir, hindi pwede yan. Magagalit ang ating namumuno dito sa Shangri-La. Hindi pwedeng mag-off ng magkadikit. Sabi ko, Sir, pwede yan, Sir. Sabi niya, paano? Pag maglilipat na ng schedule coming from midnight to morning, 10 to 6 ka. Ang off mo ay Sunday. Pag 6 to 2 ka, pag nagpalitan na, ang off mo ay Monday. Sabi ko, Sir, pwedeng magdikit ang off. Yung Sunday, off mo dito. Yung Monday, off mo naman dito sa week nito. Kasi ang sabi ng batas ng hotel, you have to have only 1 day off per week. So pwede ka mag-day off dito ng Sunday para sa week nito. Pwede ka naman mag-day off dito ng Monday for this week. Kung magpapalit na ng schedule. Sabi ni Sir, sige, gawin natin yan. At mahabang panahon nung ako'y nasa Shangri-La, yun ang schedule na aming sinusunod. And from there, naging kaibigan ko ang aming manager at doon nag-umpisa na nakaka-request ako na magde-day off ako ng Sunday. Panong paraan? Kung sino yung may off ng Sunday, yun yung panggabi. Yung mga kasama ko, ayaw ng panggabi. Sabi ko, Sir, kunin ko na yung panggabi. Sabi niya, sige, kausapin mo yung naka-schedule doon sa panggabi. So, yung schedule hindi nababago. Ang nagpapalit lang yung tao. Tao lang nagpapalit. Kaya napakahabang panahon, nakapag-off ako ng Sunday nung ako'y nasa Makati, Shangri-La. Habang binibuild ng Panginoon muli yung buhay ko sa Kanya. Wala imposible sa Panginoon. At pag dumating yung time, yung makakapalitan ay gusto niyang mag-midnight, tsaka ako nagpa-file ng vacation leave pag Sunday. Kaya kalahating taon pa lang, ubos na yung vacation leave ko. Sabi ko, okay lang.
para makuha ko lang yung off ko ng Sunday. Why? Because Sunday is for the Lord. And Sunday afternoon, it's still Sunday. And Sunday is for the Lord. Amen. Dapat hindi na natin ito ipagpalit sa anumang mga bagay na gagawin pa pag araw ng Sunday. Sapagkat ang Sunday ito'y para sa Panginoon. Alam niyo, napakagandang umpisahan niya, maging desidido ka na dyan. Start building your life on that. Una, etong house na sinasabi ko, building a good house that will last till Jesus comes, ang house na sinasabi dito, it talks about our testimony. This house here, good house, speaks about our family. The good house here speaks about our relationship. The good house here speaks about the ministries that God entrusted to us. So, building a good house that will last till Jesus comes. Building a good testimony that will last till Jesus comes. Building a good family that will last till Jesus comes. Building a good relationship that will last till Jesus comes. Building a good ministry for the Lord till Jesus comes. Unang-una, madali lang po ito, 3 lang ito. Nagpahaba lang ako kanina, no? Kasi maigsi lang ito. And mahalagang makuha nyo yung mga points. Una, in building a good house that will last till Jesus comes, you have to have the right foundation. The right foundation that will build a good house till Jesus comes. Right foundation. Gaya sabi ko kanina, yung building, hindi pwedeng mababa ang pundasyon kung itatayo mo ay 50 floors. Di ba? Pwede ba yung kagaya ng magtatayo ng bahay, yung maghuhukay lang, tapos lalatagan ng tatayo na ng mga pundasyon doon, pero mababaw lang doon sa lupa. Bahay lang kasi yon. Pero building ito ang sinasabi ko. Mataas na building. Habang tumataas, dapat lumalalim. Ganon din sa ating pananampalataya. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Gusto natin maging maayos ang buhay natin. Gusto natin maging maayos ang ating testimony, ang ating pamilya, ang ating relationship, ang ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, that will last till Jesus comes. We have to have the right foundation. What is the right foundation? The right foundation. Naalala nyo sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, 24 to 27. Babasahin ko po sa inyo ng mabilis. Inyo pong pakinggan at kung mahanap nyo kagad, sundan nyo po ko sa aking pagbabasa. Sabi po dito, verse 24, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not. Why? For it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Why? Hindi nakatayo o hindi siya doon sa tamang pundasyon. Madaling magtayo ng bahay sa buhangin. Ang bilis, konti lang ang effort. Hindi kagaya nung talagang
maghuhukay ng malalim, lalo na kung natapat ka doon sa adobe. Oh, hirap kutkutin. Tama-tama maganda yung square pero ang hirap. Unti-unti. Matagal. Kailangan ng patience. Pero pag naitayo naman yon, pag dumating ang anumang unos ng buhay, dumating ang maraming problema, dumating ang mga bagay na hindi inaasahan dahil malalim, dahil nasa bato ang pundasyon, matatag pa rin. Matatag pa rin. Merong mga mananampalataya, alam ko, nandito sa church, marami na kayong dinaanan na unos ng buhay. Bakit kayo nandito pa rin? Dahil nandoon, may pundasyon, matibay. Walang iba kung hindi. The right foundation, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. He is the right foundation. Pag ang bahay nakatayo sa buhanginan, parang magandang tignan, ang bilis nakita mo kagad, ganda ng bahay, ang bilis na gawa. Pero nung dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, dumating ang Yolanda, dumating yung Glenda, dumating pa yung habagat, walang natira doon sa bahay. Bakit? Nasa buhanginan lang. Di ba? Karamihan ng mga nandun sa tabing dagat, no? Kawawa doon sa ating mga kababayan doon sa Leyte, tsaka sa Samar. I have a pastor friend in Samar. Pastor Tom Ragirag. Yung kanilang simbahan doon, yung pinaka-building, sira lahat. Natira lang yung bahay, kalahati ng bahay, wala rin bubong. Pero sabi niya, alam mo, Pastor, pasalamat ako. Wala ako doon nung nangyari. Sabi niya kasi, kung ako nandoon, baka patay kami lahat. Kasi yung iniisip ko na lahat na pupuntahan namin, doon may mga namatay. Yung misis niya, yung kanilang mga anak, patago-tago lang sa ilalim kung saan-saan doon sa bahay nila habang yung bumabagyo sa kanila. Una sabi, inisip niya, doon kami magtatago sa baptistry. Lahat kami. Nasira nga yung building, yung baptistry na daganan ng maraming simento, maraming hollow blocks. Kung nandun sila, patay silang lahat. Yung pang inisip niya isa doon sa gym. Merong sinabi na yun daw yung puntahan. Lahat ng mga tao doon magpunta. Doon maraming namatay. Doon sa gym. Pero, the right foundation is none other than the Lord Jesus Christ. The right foundation is none other than the Lord Jesus Christ, the Almighty, the bright and morning star, the captain of our salvation, the day star, the everlasting Father, the faithful and true, the good Master, the Holy One of God, the I Am and the Emmanuel, the Judge of the quick and the dead, the King eternal, the Lily of the valley, the Mediator, the Mighty One of Jacob, the only begotten of the Father, the Prince of Peace, the Rose of Sharon, the Son of God, the true vine, the unspeakable gift, the very Christ, wonderful Counselor, the way, the truth, the life, the King of kings, and the Lord of lords. The right foundation is none other than the Lord Jesus Christ. Alam nyo, ito nakita ko lang to sa testimony. I saw it in National Geographic. Hindi ko alam, National Geographic ba yun? In 1983 or so, hindi ko ano eksaktong taon, pero 1980s, New World Hotel in Singapore nag-collapse. Yung New World Hotel, I think it's just only 6 or 8 floor. Nag-collapse. At maraming namatay. Pero merong, I think 12 or 13 na survivors. Yung ibang survivors, alam nyo, saan nila kinuha? Doon sa ground floor. Paano kaya nila nakuha doon? Lahat ng testing ginawa, sabi nila, siguro, substandard yung mga materials. Pinag-aralan nila, sabi nila, hindi naman daw substandard.
At merong mga katabing parang tunnel na dalawa. Parang pagitan siya ng dalawang tunnel nandun sa gitna yung building. Chinek din nila. Hindi rin yun ang dahilan. Alam niyo kung ano naging dahilan? Yung mga pundasyon, yung mga poste, hindi kagad sinabi ng mga nandoon, merong, I think, first day, yung isang poste, nag-crack. So, nagpatawag yung may-ari noon, pinaayos. Tsaka isa pa pala, akala nila yung idinagdag na mga cooling tower sa taas ay dahilan kaya bumigat, kaya bumagsak. Tinignan nila hindi rin yun. Alam niyo kung ano naging dahilan? Bumigay yung isang poste nung isang araw, tapos sumunod naman banda doon. Pagkatapos nahawa yung ibang poste. Ano nangyari yun? Hindi ko malaman eksakto yung term, kumbaga sa sakit. Yung katawan nagkaroon ng bakterya at kumalat sa katawan. Ganon din doon. Pinakita microscopic yung mga lamat lumalakad hanggang papunta doon sa ibang poste. And finally, nung bumagsak siya, talagang flat. Pero pasalamat, yung mga survivors doon sa bangko sa ground floor, meron sa kanila, I think, 2 nakuha. At yun yung napapanood ko na nagte-testimony. Ilang araw sila nandoon. At ang nakapagtiyaga is a Swiss tunnelist ang tawag sa kanya. Yung mahilig dumaan sa mga tunnel, sa mga nagmamine. Talagang tinaga niya yun. Humanap, papunta doon sa ground floor. Hanggang sa nagagano na siya doon sa kabilang pader. Tapos may sumasagot doon sa kabilang pader. At talagang nagpursigi sila. 2 doon, yung manager tsaka yung isang clerk doon sa bangko ang nasave, nailigtas. Pero sa buhay natin, bakit tayo magbabaka sakali? Meron naman tamang pundasyon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. He is the right foundation. So pag nag-build tayo ng buhay natin, let's build it in the Lord. Pag tayo nag-build ng pamilya, build natin sa Panginoon. Pag tayo nag-build ng relationship sa Panginoon, mga ministry, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, let's build it in the right foundation, none other than the Lord Jesus Christ. And then, sa ibang tao, ang kanilang pundasyon is their money. Kala nila matatag na, may pera eh. Ang haba noong kung ilang digit yung nandun nakalagay sa bangko. Yung iba naman, ang kanilang pundasyon, yung kanilang fame. Mga kilala. Mga, ano ba tawag doon sa mga artista? Mga kilalang mga artista. Yung mga superstar, mga star, kung ano mang star yan, dahil sa kanilang fame. Yung iba naman, dahil sa kanilang posisyon. But I'm so sad dito sa ating bansa. Hindi ko alam if you agree with me, pero kung hindi, okay lang. Sapagkat I view it this way. Pwede ba yung you violate the fundamental law of the land and you say it is anyway, it's a good intention? I don't believe on that. Sapagkat merong talata, sinasabi ang Bible dyan. Isaiah chapter 5 verse 20. Pasensya na kayo, nag-sidetrack ako ng konti. Pero Isaiah chapter 5 verse 20. Anong sabi rito? Pag nasa Song of Solomon ka na, kasunod na yon. Isaiah chapter 4
verse 20. Anong sabi ng talata? Woe unto them that call evil good, and good evil. That put darkness for light, and light for darkness. That put bitter for sweet, and sweet for bitter. Karumal-dumal. Ang sabi dito, woe. Ang mga taong tinatawag yung masama na tama. At tinatawag yung tama na masama. Diba? Biro questioning the Supreme Court of their decision. Sa akin ay yun ay nakakatakot. Sabi nga ni Greco Bellica, parang pumupunta tayo sa dati siya lahat ang may hawak sa Supreme Court, sa Congress, sa Executive. Siya lahat ang may hawak. Alam naman natin kung sino yun dati. May talata po. May sinasabi ang Bible sa bagay na yan. At ito nung one Monday na flag racing, hindi pa nagsasalita si Pinoy ng gabi. Nung umaga pa lang, sinabi ko na doon sa flag racing, doon sa General Trias. Ang example ko is about parking. Hindi ko alam nung gabi, ang example din ni Pinoy, yung parking. Doon sa hotel, sabi nakalagay doon, park facing wall. Kaya pag stricto yun, mga guard doon sa basement 1 parking. Kaya kailangan pag nag-park ka, park facing wall. Bakit? Why do you have to park facing wall? Para pag ikaw'y umatras, dahan-dahan ka pag atras. Pero pag ikaw'y nakangusog, sa military, kailangan naka-ready ka agad Pero doon, ang batas doon, sa parking, park facing wall. Kasi pag nakabungad ka, kung may dumadaan, puk, bangga mo kagad. Kaya pag nakapark ka facing wall, pag umatras ka, dahan-dahan ka. Yun ang isang dahilan. Sabi ni Greco, hindi naman parking ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan, violating the fundamental law of the land. Pero sa bawat mananampalataya, we can rest assured we have the right foundation. And that is the Lord Jesus Christ. Kung ngayong hapong ito, kayo ay aming bisita, napakaganda, bago ka umuwi mamaya, merong pwedeng mag-share sa iyo how to have this right foundation. That is none other than the Lord Jesus Christ. Then number 2, to others they have the right place or the right foundation, but take heed how he buildeth thereupon. Tamang pundasyon. What materials do you use to build thereupon? We now know that the right foundation, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Right? Una, the right foundation. Pangalawa, the right framework. Framework, yung structure, yung skeleton, yung support. The right framework we need to build a good house that will last till Jesus comes is none other than the King James Bible. None other than the King James Bible. It's not the ASV. It's not the NASV. It's not the RSV. It's not the NIV. It's not the Amplified Bible. It's not the good news the bad news.
It's not the Living Bible or the Dead Bible. It's not even the New King James Bible. But it's none other than the King James Bible. The inspired, infallible, preserved Word of God in the English language. The written Word of God. The Bible is the material that we need. Diba? Nalalaman natin kanina yung responsibilidad natin. Let's build up. We have the right foundation. Now we have the right framework. Biro mo, if you are a student of the Bible, to be a student of the Bible. Sabi niya ba, ano yung Bible student? Parang binaliktad, no? Student of the Bible, Bible student. Everybody should be a student of the Bible. Meron yung specific yung sinasabi natin mga Bible student, nag-aaral sa Bible college. Pero sa bawat isa, kahit sila ay Bible student, pero ang bawat member ng church can be a student of the Bible. Alam nyo ba nung panahon ni Christopher Columbus? Kilala nyo ba si Christopher Columbus? Christopher Columbus. Nung panahon niya, yung mga teachers, yung mga philosophers, yung mga politicians, yung mga so-called intellectuals, ang kanilang paniwala during their time, ang earth ay flat. Pero si Christopher Columbus, sabi niya hindi. The earth is round. Pinagtatawanan siya nung panahon niya. Sabi nung mga magagaling nung panahon niya, yung mga matatalino nung panahon niya, yung mga politicians nung panahon niya, yung mga teachers nung panahon niya, pag ikaw pumunta doon, sa dulong yun, sa horizon, ikaw ay mahuhulog, kakainin ka ng mga higante roon, may mga dragon doon, mamamatay ka doon. Kasi flat nga eh. Pero sabi ni Christopher Columbus, hindi. Bakit? Kasi nabasa niya yung Isaiah hinahanap ko dito. Chapter 40. Isaiah chapter 40 verse 22. It is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. It is He that sitteth upon the circle of the earth. Alam yan ni Christopher Columbus. You know why? Because he is a student of the Bible. So every member of City of Pasig Christian Bible Baptist Church, bawat isa, should be a student of the Bible. Student of the Bible. To have the right framework. Tama yung pundasyon, ang Panginoong Yesus. The right framework, the structure, the skeleton, the support is none other than the King James Bible. This is God's testimony written for us. It's always fresh. May mga libro kapag binasa mo parang patay na. Pero ang Bible araw-araw mong babasahin. Fresh lagi. Palaging fresh. Bagamat yung iba, ginagamit ito as sleeping pills. Hindi makatulog sa gabi, magbasa nga ng Bible. 2 talata pa lang, tulog na. But this is always fresh. Every time you read this book, you always find something new. Bakit? Kasi buhay siya eh. Biro mo, araw-araw, pag nagbabasa ka nito, araw-araw kang kinakausap ng Panginoon. What a fellowship we have with the Lord if we read His book. Di ba? Araw-araw, kausap mo ang Panginoon. Araw-araw, kinakausap ka ng Panginoon. The right framework. We need to love this book. Read this book. Obey this book. The Bible. Yes,
That's the book for me. The Bible. I stand alone in the Word of God. The Bible. King James Bible. The right framework. To build a good house that will last till Jesus comes, we need to have the right foundation. To build a good house that will last till Jesus comes, we need to have the right framework. And then lastly, sige, suot nyo na. Yung iba, medyo gumanon pa yung paa eh. Sige po, pwede na. Last point na. Now we have the right foundation. We have the right material or the right framework. What else do we need to build a good house? The right four men. Ano yun? 4 na tao? 4 men? 4 men. F-O-R-E-M-E-N. Kung sa military phonetics, Foxtrot, Oscar, Roger, Echo, Mama, Echo, Nancy. 4 men. The right 4 men involved in building a good house that will last till Jesus comes. Tamang tao. Alam nyo ba si Pastor Dolps Recto ang regalo ng Diyos sa church na ito? He is the right man of God in this church. Siya ang inilagay ng Panginoon dito sa inyo. He is the right man. He is the right foreman. Siya yung overseer dito. So, as the right people involved in building your life, in building your testimony, in building your family, in building your relationship, and in building your ministry. Hindi lang dapat sinasabi niyong mahal niyo ang inyong pastor. Dapat ipakita niyo talagang mahal niyo ang inyong pastor. Hindi lang ang inyong pastor, pati ang pamilya ng inyong pastor. The right 4 men in building a good house that will last till Jesus comes. Allow Pastor Dolps Recto to pastor you. Siya ang pastor nyo dito sa Christian Bible Baptist Church, City of Pasig. Let also the Sunday school teachers teach you the things you need to have a good house. Be sure it's the right people involved in building your lives, in building your testimonies, in building your families, in building relationship, in building the ministries. Don't let the TV program build you. Yung iba nagiging dependent na doon sa TV program. Alam nila pag ganitong oras, naghahabulan doon magbubukas ng TV. Anong oras ba matatapos si pastor? Kasi baka mag-umpisa na yung may hinahabol na program. Don't let the TV program build you. Don't let the style of the hairs of this world build you. Sa mga kabataang lalaki, baka meron ditong nagtatayuan ng mga buhok. Okay lang kung talagang manipis yung maigsi ang pagkagupit. Pero ang haba-haba tapos nakatayo, bakit ganun? Ang haba. Di ayusin ang suklay. Ayusin ang suklay. Huwag kayong gumaya doon sa mga naglalakad na akala mo parang mga manok. May mga palong. Mga palong pagkatapos iba-ibang kulay pa. May ibang kulay. Sabi ko parang manok talaga. Yung iba kasi pulay eh. Parang manok nga naglalakad. Laki ng palong dito. Don't let the sensual fashion dress build you. Sa mga kababaihan, mga young people, nakita nyo, ang ganda yung suot ni ano ba yan, pangalan? Si Annie Curtis. Gayahin ko nga yun. Tama ba yan? Annie Curtis ba yan? Ann pala. Hindi ko kasi alam eh. Kasi mga nakikita nyo sa TV, parang akala nyo magandang damit. Gayahin ko nga yun. Kung maghanap ka ng gagayahan, dito ka sa loob ng church maghanap. Huwag doon sa TV program. Huwag doon kung saan-saan. So, don't let Ding Dong Dantes and Marian Rivera build you.
Maraming Bible character dito sa Bible, gayahin nyo. Bakit gagayahin nyo si ano? Ano bang meron si Dingdong Dantes? Ha? Pinagsasampal-sampal nga siya, di ba? Sino ba yung nagsampal-sampal sa kanya? Noon lang daw siya nakaranas sampalin. Namaga daw yung mga mukha niya. Yung mga nag-aanuhan, alam nila kung sino yun eh. Alam nila kung sino yung sumampal kay Dingdong Dantes eh. Don't let LeBron James build your life. Minsan, lalo na nung laban ng Miami Heat tsaka San Antonio Spurs, natalo marami. Pero ako, Spurs kasi ako eh. Hindi ako Miami Heat. Pero maraming malungkot, no? Naglungkutan sila. Naawa ako talaga kay LeBron James. Bakit? Hindi niya maipalabas yung talagang galing niya eh. Na-intimidate siguro kay Kay Leonard ba yun? Kasi bantay, ang lalaki rin ng kamay. Pag binabantayan siya, tinatakpan yung mukha. Sabi ni LeBron James, hindi niya makita kung nasaan yung ring. Pero, may excitement sa mga bagay pag nanonood ka ng ganun, no? Pero dapat lalo na, pag sa gawain ng Panginoon, dapat nandun yung ating excitement. Pag ang inyong pastor nagpipreach, pag ang Sunday school teacher nagtuturo sa Sunday school class, dapat masaya tayo, dapat excited tayo, nakikinig. At lahat kinukuha natin yung dapat nating matutunan. Hindi kung saan tayo naghahanap ng gagayahan. Alam nyo, naturally speaking, talaga ang tao, naghahanap ng gagayahan. Kung hahanap kayo ng gagayahan, pumunta na kayo doon sa tamang tao, doon sa tamang lugar na pupuntahan para doon yung makuha yung mga tamang gagayahin. And even don't let these politicians build your life. Most of the time, the right people are just around you. But you don't listen to them and even ignore them. The right persons are your pastor, the Sunday school teachers, the elders in the church, the spiritual brother or spiritual sister that have a concern for you. These are the right foremen that is involved in building a good house that will last till Jesus comes. May isang pastor nagsabi, everybody is our teacher. But I say, choose the people that will teach you or will influence you. People that will be involved in building your life. Choose the spiritual people that the carnal one, mga carnal na tao, hindi nila pinipili yon. But choose those spiritual people in the church. Choose the diligent one, not the slothful one. Choose the soul winner, not the one who had no time for winning souls. Yung mga kaibigan mo sa loob ng church, mga soul winner ba yan? Pag hindi yan soul winner, magiging ganyan ka rin. So piliin mo yung mga soul winner, yun ang lagi mong tabihan, yun ang lagi mong samahan para maitayo yung tamang buhay para sa Panginoon. These three things, consideration this afternoon. If you don't have the right foundation, if you don't have the right framework, if you don't have the right foremen involved in building a good house that will last till Jesus comes, then you need to settle that this afternoon. It's a matter of choice. Choose the right foundation. Choose the right framework. Choose the right foremen that will be involved in building a good house that will last till Jesus comes. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Habang nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong hapong ito. Maraming salamat maging hanggang kaninang umaga pa, Panginoon, sa inyong pagkilos sa bawat isa. Dalangin ko po, O Diyos, ngayong hapong ito. Hindi ko po alam paano nyo kinausap ang inyong mga anak ngayon. But Lord, I pray they will settle that here in the altar.
Dalangin ko, O Diyos, na kung meron man dito na kahit minsan siguro hindi pa nakapunta dito sa altar, He will do it this afternoon. O Lord, I pray, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. At kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa ligtas, dalangin ko, O Diyos, inyo pong iligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Habang nakayuko,